After sa beach, dinala ni Silver si Hivo kay Rina sa RMC. Pasensya na ngayon lang kami, sabi ni Silver na hindi makatingin kay Rina. He's asking himself kung tatanungin niya ba ang babae about kay Stephanie, pero pinangungunahan siya ng takot na kumpirmahin ni Rina na anak niya nga ito kay Vios. No, it's okay, sagot ni Rina na hindi alam kung paano sisimulan ang pagpapaliwanag kay Silver tungkol kay Stephanie. Ano, I'll go ahead, saad ni Silver, habang pinipilit na tingnan si Rina sa mga mata. Ganoon ba? Ano? Sige, nagtatakang nakatingin sa kanila si Hivo. It's his first time makita ang mga magulang niya na mag-usap after 3 years. Bye po Papa, dahil sa sinabi niya, naaga niya ang atensyon ng ama. Bye Buddy, sa susunod, hiking naman tayo, nakangiting sagot niya sa anak habang ginugulo ang buhok ng bata. Sige una na ako, paalam niya sa mag-ina, bago umalis. Nakasunod ng tingin si Hivo sa ama. Lahat ng tampo niya dito ay nawala na lang bigla. Pagdating ni Silver sa kumpanya niya, agad niyang tinawag si Jamie. Jamie is one of his longest employees sa kumpanya. Walang masabi si Silver sa trabaho niya, because it's clean and organized. But things are different from now, he needs to clean the mess and throws the garbage away. Jamie, come with me, I look at him seriously. He's smiling showing me his teeth. A very punctual person but not that loyal. I smirk nang maisip ko na may inaalagaan pala akong parasite sa kumpanya ko. Where are we going sir? Magalang na tanong niya. Business, I replied shortly. Kinontak ko ng patago si Ben. Good thing, I have a very loyal and trusted friends. Oh okay. Seriously, I really wanted to punch his face. Kung hindi ko lang masisira ang plano, ngayon pa lang nasuntok ko na siya. Hindi lang ang mag-ina ko ang ginawa niya ng masama, pati na ang kapatid ko. Nanggigigil ako sa kanya, kaya ngayon, I'm trying to locate her men. I need to locate them at burahin sa mundo. They don't deserve to live. Stand by, I said nang makita ang green signal sa phone ko. It means, nasa unahan na sina Ben at tauhan ni Diego. Jamie, tawag ko sa kanya. Yes sir, may na-receive ka bang mahalagang email? Tanong ko. Email po. Opo, pero kaninong email po? Tanong niya, as if maniniwala ako sa acting niya, na hindi ko alam kung anong tinutukoy niya. Email ng anak ko, sabi ko, trying to keep my calm. Sir naman, nananakot pa. Di ba po wala na ang anak niyo 3 years ago? Sabi niya, tiningnan ko ang reflection niya sa salamin. He's stressed, hindi mapakali, panay luwag sa necktie. Oh, talaga ba? Akala ko nag-email siya. I'm sorry hindi mo pala na-received. I laughed but this time, hindi na may tago ang tabang. I stopped my car in the road. Lumingon ako sa gawin niya, and fear was written all over his face. Bumaba ka o ipapakain ko sa iyo ang cellphone na hawak ko. I said with full of authority. He trembled in fears. Parang basang sisiw. By now, alam na niya na alam ko ang lahat. Huwag kang magkakamaling gumawa ng ikakagalit ko, or I'll send you to. When Hivo got home, mabilis niyang pinuntahan ang kapatid, na ngayon ay nasa sala at naglalaro mag-isa sa dolls niya. Hawak ni Hivo ang doll na bili ni Silver. Kuya tumakbo si Stephanie, at sinalubong ang kuya niya na bitbit ang malaking doll na nasa box. Niyakap ito ni Hivo, at excited na pinakita ang laruan. Wow kuya, it's beautiful, tuwang-tuwa na sabi ni Stephanie, habang nakatingin pa rin sa laruan na bigay ni Silver. It's a gift from Papa, aniya sa kapatid. Hivo knows that his Papa is only Silver. Pero dahil lumaki siya nakasama si Vios, nasanay siya na tawagin rin itong Papa. Ang pinagkaiba lang, alam niya na hindi niya ito totoong ama. Papa kuya, naguguluhang tanong ni Stephanie. Yes Fanny, Papa, our real Papa sabi niya sa kapatid niya. Kuya, we have Papa already, sabi nito. Alam ni Hivo kung ano ang tinutukoy ng kapatid. Yeah but Papa Vios is not our real father, sabi niya dito. What? No, Papa is my real father, giit ng kapatid. Nagsimula na ring magtubig ang mga mata nito dahil sa sinabi ni Hivo. Hindi niya tanggap na hindi niya totoong ama si Vios.
Rina keeps on saying that Vios is their tito, but to her youngest, hindi ito nakikinig. Para sa kanya, ang papa niya ay si Vios. Dahil bata, hinayaan na lang ng lahat na isipin nitong papa nito si Vios, dahil wala namang masama kung ganoon ang mangyari. Hey, why are you crying? Nag-aalalang tanong ni Hivo. Bad ka kuya, sabi nito na nag-uunahan na sa pagtulo ang luha. I'm sorry, bakit mo sabi papa is not our real father? Stephanie said. Ang bad mo. Binitawan nito ang doll na hawak niya, at tumakbo papunta sa nani nito habang umiiyak. It's a big trouble, nasabi ni Hivo sa sarili, habang nakatingin sa tumatakbong kapatid. Kinagabihan, pag-uwi ni Rina ay agad na nagsumbong si Stephanie sa kanya, tungkol sa sinabi ni Hivo. Bad si Kuya Mama, nagsimula na naman tong umiyak. Walang nagawa si Rina, kundi kargahin ang anak na umiiyak. Tumingin siya kay Hivo, at humihingi ito ng pasensya, habang nakatingin sa kanya. Napabuntong hininga na lang siya, dahil alam niyang mas mahihirapan sila kay Stephanie. Tanggapin ang katotohanan, na hindi si Vios ang ama nito. It's okay honey. Tahan na, pagpapatahan sa bata. Hindi nagtagal ay nakatulog si Stephanie sa mga bisig ni Rina, kaya agad niya itong ihiga sa kama. Kuya, let's talk, tawag niya kay Hivo. First, about sa away mo last time, hindi ko nagustuhan yun. But then, your teacher already explained it to me, sabi ni Rina. After niyang iwan si Hivo sa ama niya that day, tumawag ang teacher ni Hivo sa kanya. Sinabi nito ang dahilan kung bakit nakipag-away ang anak niya sa kaklase nito. It's okay mama. I'm sure they won't bully me again, cause papa is already here, masayang tugon ni Hivo. Masaya si Rina na ganoon ang reaksyon ng anak. Masaya siya na hindi na ito nagtatampo sa ama nito. Ang dahilan kung bakit nakipag-away si Hivo sa mga kaklase niya, ay sinabihan siya ng masasakit na salita. Kesyo wala siyang papa, na iniwan ng papa, mga tipikal ngunit hindi maganda na mga salita galing sa kapwa bata. They indeed provoked Hivo. Ang hindi lang nila alam na in-on nito ang sounds recorder sa cellphone nito ng patago sa bag. Nasabihan siya dahil nakipag-away pa rin, but hindi na-suspend gaya sa mga kaklase niya. At hindi alam ni Rina kung dapat ba siyang maging proud sa anak niya, o hindi sa bagay na iyon. I'm happy that you're happy anak. Anyway, may request lang sana si mama sayo, sabi nito. What is it mama? Tanong ni Hivo. Is okay na wag mo munang babanggitan ang tungkol kay papa kay Stephanie. Why? Naguguluhang tanong niya. Let mama tell her the truth anak. Your sister is still a child. Hindi niya basta matatanggap at maiintindihan lahat. Unlike you, you're a grown-up now. But her, she's still a baby, so hayaan mo sana si mama na mag-explain sa kanya about your papa. Is that okay? Hivo understands everything, kaya tumango siya sa request ng ina. Thank you son. Go back to your room. May pasok ka pa bukas. Good night mama. Good night my baby, malambing na sagot ni Rina, habang humahalik si Hivo sa pisngi niya. Kinabukasan ay naghanda agad si Silver. Hindi siya papasok sa trabaho ngayon. Araw ito para dalawin ang kapatid niya na nasa pangangalaga ni Philip. One of his trusted friend. Naka-casual na damit lang ito. Habang dala ang mga binili niyang isang basket na prutas at bulaklak. He's hoping na sa pagdalaw niya ngayon, makikilala na siya ni Hannah. Her sweet, kind and beautiful sister ay wala na. Naging isang matamlay at laging nakatulala na lang ito sa kawalan. Kaya hindi siya tumitigil na tugisin lahat. Lahat ng mga taong gumawa ng masama sa pamilya niya. Vios Dado POV. Kasama ko ang dalawang anak ni Rina. Si Hivo at Stephanie. Of course dahil busy si Madam sa company, so ako ang nakatoka sa dalawang bulilit na to. It's Saturday at obviously may pasok sa trabaho, but then, mukhang wala ako sa mood pumasok, so I decided to take her children with me. For sure mauubos ang pera ko nito. Papa, let's buy cotton candy, heto na, nagpapabili na. Mamaya mabibili ko lahat ng naka-display dito sa plaza. How about you kuya? May gusto kang kainin? Kanina pa to nakatutok sa cellphone niya. He's smiling. Parang in love.
Masumbong ko nga sa mama niya mamaya. No papa, nakangiti pa rin siya. Sinong ka-text mo? Tanong ko. A friend. Talagang nakafocus siya sa ginagawa niya. Sino kaya itong friend na tinutukoy niya? Something is fishy. Sinong friend yan? Papa, it's just a friend. Bakit ganyan ka makatingin? Natatawang aniya, kita ang biloy sa pisngi. Grabe binata na talaga tong anak ko. Friend kaya? Sino bang friend ta? Bakit hindi niya sinasabi sakin? Papa, that's enough. Go and play with Fanny, at lumayo siya sakin. Umupo sa kabilang bench. Hindi ako makapaniwala sa ginawa niya. Talagang lumayo pa siya sakin. Papa, buy me balloons, isa pa ta. Mabibili nga namin talaga ang buong plaza, dahil sa pagpapabili niya ng kung ano-ano. Just wait me here. No, I'll come with you. Napaka-demanding. Mana sa ina, mabuti at mahal ko tong batang ta. Lolo Felix, anong ginagawa ni Dad dito? Napailing ako nang makitang ngumiti siya ng pagkalawak-lawak, nang makita si Stephanie na tumatakbo papalapit sa gawin niya. Kasunod nito si Uncle John. Akala ko ba kasama nito ang dalawa pang kaibigan nito? Bakit nandito sila? Lolo John, saka lumapit ang bata kay Uncle John, na tuwang-tuwa rin makita si Fanny. Hindi ko sila masisisi dahil napakalambing na bata ni Fanny. Not to mention that she's the only baby in the house. Nilingon ko si Hivo. Busy pa rin ito kaka-cellphone niya, but this time, nakakunot na ang noo nito. Sino ba talaga ka-text nito, at mukhang wala na siyang pakialam sa paligid niya. Hivo, tawag ko dito. Nang lumingon siya sakin, ay doon niya lang napansin si Dad at Uncle John. Bakit busy ang sangta? Rinig kong tanong ni Dad, but nagkibit balikat lang ako. Hindi ko rin alam kung sinong friend ang tinutukoy niya. Vios, we need to talk. Anong pag-uusapan namin? My old man looks serious. Hindi ko alam kung may nagawa ba kung mali o ano. Papa, give me my balloons. Agad kong binigay kay Fanny ang balloons na binili ko, at agad silang lumayo ni Uncle John. Pinuntahan nila ang kinaroroonan ni Hivo. Anong pag-uusapan natin, Dad? Tanong ko. Follow me. Sinundan ko siya hanggang sa sasakyan niya. I could feel it na may mali. Ano yung natanggap kong balita? Oh, I get it. I didn't do anything wrong. Vios, everything you did was wrong. Bakit mo pinuntahan ang babaeng yun? Your mission is done. Ano? Ipapahamak mo ang bata. Si Rina. I know, mali ako na sinali ko ang emotion sa trabaho ko, pero wala. Hindi ko kayang iwasan yun. Hindi ko siya kayang baliwalain, kahit tapos na ang trabaho ko. Dad, mahal ko ang mga anak ni Rina. Tinuring ko na silang anak. Minahal ko at inalagaan na parang akin. Kaya hindi ko sila kayang ipahamak. Exactly. Mahal mo sila at ikaw ang kasama ni Rina sa pagpapalaki sa kanila, kaya bakit ka pa rin lumalapit sa kanya? Paano kung gamitin kanya, para saktan si Rina o ang mga bata? Nag-iingat ako, Dad. No son, hindi ka nag-iingat. That girl didn't trust you. Nang ibunyag ni Rina ang sarili sa publiko, nag-iba ang plano niya. It's my first time seeing my old man like that. She thought that I am her ally. Nakayukong sabi ko. Nang malaman niya na buhay si Rina, kinontak kanya para bumalik sa kanya, right? Dahil alam niya ang connection mo kay Rina. She's using you, bakit hindi mo yun makita? I didn't answer. I chose not to answer. Hindi ko kayang i-explain ang side ko sa kanya. Paano magiging rational na paliwanag, kung sasabihin kong yun ang gusto ng puso ko? Kaya ba hindi mo magawang ligawan si Rina? She's available and so are you. Iba ang gusto niya. Her heart doesn't want me. Alam at kilala natin kung sino ang lalaking gusto niya, and we need to respect that. Besides, we see each other as brother and sister. Doon lang yun. Dahil tinuring ko siyang kapatid, hindi ko siya gustong mapahamak. She's very kind and sweet, kahit na natatamaan ako ng heels niya sa ulo. She allows her children to call me Papa, at masaya ako dahil doon. Then ipagkakatiwala namin sila sa iyo. Ito na lang ang magagawa namin kay Albert. Ang protektahan ang anak niya, sabi niya at lumabas ng sasakyan. Lahat ng sinabi nila kay Rina ay may butas.
Naiintindihan ko naman lahat, dahil para ito sa kaligtasan niya. The truth is, Alberto, ang kinikilalang ama ni Rina ay nasa pangangalaga nina Uncle John. Nilagay nila si Alberto sa isang dungeon, kung saan nakapreso ang mga taong may malaking kasalanan, na hindi kailanman mababayaran sa bilangguan, na pangangalaga ng gobyerno. Yes, my dad is fan of an organization, na tanging sila lang ang nakakaalam kung ano. And I'm afraid na babaeng gusto ko ay doon din ang punta. Silver POV. Man, you need to calm down. Calm down. Paano ako hihinahon, kung malalaman ko na matagal na pala akong tinatraidor nito patalikod? Sir, maawa na po kayo sakin. Maawa. Paano ako maaawa sa kanya, kung malalaman ko na tauhan siya ng babae na baliw na yon? Gustong-gusto kitang tapusin, Jamie. Alam mo ba yun? Hindi siya sumagot. Umiiyak lang siya. Sir, nasilaw po ako sa pera. Sir, maniwala po kayo sakin. Wala po akong kinalaman sa lahat. Wala. Ogag ka ba? Sir, wala po talaga. Taga-report lang po ako ng galaw niyo kay Ma'am Kashnia. Wala po akong kinalaman sa aksidente na nangyari kina Ma'am Rina. Brute, calm down. Hawakan mo ako, Ben, at baka matapos ko tong lalaki na to. Let Kale handle it. Umupo ka muna dyan. I tried to calm myself pero nanginginig pa rin ako sa galit. Now, Jamie, all you need is to tell us everything, or else hindi mo na makikita ang pamilya mo. Sir, opo, wag niyo lang idamay ang pamilya ko. Madali kaming kausap. Now spill the beans. Bago pa man po ako magsimulang magtrabaho kay Sir Silver, binayaran na po ako ni Ma'am Kashnia. Ang sabi niya, magtrabaho ako bilang sekretarya ni Sir. Kailangang ako ang matanggap sa posisyon, kung hindi sasaktan niya si inay. He started to talk while crying. I clenched my fist, nang marinig ang sinabi niya. That manipulative witch is the descendants of ano. Wala po akong choice kundi gawin yun. Kaya ginawa ko po ang lahat makuha lang ang posisyon. Ginagantimpalaan niya po ako ng malaking halaga, habang minamanmanan si Sir Silver sa mga nagdaang taon. Sinubukan ko pong tumigil dahil nakokonsensya ako, pero pinagbabantaan niya ang buhay ng pamilya ko. Hindi ko po alam kung kaaway niya ba si Sir o ano, nung malaman ko ang katotohanan, kung bakit niya ginagawa ang lahat ng to. Mas lalo akong natakot sa kanya. She's crazy at sa palagay ko may sakit siya sa pag-iisip. Mabuti po akong tao, sir. Maniwala kayo. Sinubukan kong humingi ng tulong sa pulisya, pero hindi nila ako seneryoso. Dahil pati sila ay hawak ni Ma'am Kashnia. Muntik ko ng ikamete ang ginawa kong yun. Sa takot ko, sumunod ako sa gusto niya hanggang ngayon. Brute, saan ka pupunta? Hindi ko pinakinggan si Ben. Lumapit ako sa kanya. Sir Silver, pangako po, lagi ko pong pinagdadasal, na sana maging maayos lang ang kalagayan mo. Na sana hindi kayo mapapahamak, dahil naging mabait ka po sakin. Maibabalik ba ng dasal mo ang taong noalay ako sa mag-ina ko? Maibabalik ba ng dasal mo ang buhay ni Roel? Maibabalik ba ng dasal mo ang katinuan ng kapatid ko? Dahil sa simpleng report mo sa kanya, maraming napahamak. Sir, patawarin niyo po ako. Nanggigigil ako, Jamie. Gusto kong basagin ang mukha mo. Sir, patawad. Halos hindi ko na marinig ang salita niya sa halong pag-iyak niya. Ikaw ba ang nag-reply sa anak ko? Tanong ko. Hindi po, sir. Si Ma'am Kia po yun. Lahat po ng mga personal na gamit na alam ko ay nahack niya po. Lagi po siyang nakasubaybay sa inyo. Dude, she's crazy, rinig kong sabi ni Ben sa likod. Ako na ang bahala dun man, it was Diego. Double your security, Silver. Marami kang babantayan ngayon. Ngayong nalaman natin kung gaano kabaliw ang babaeng ta, mas mabuting mag-ingat tayo ng mabuti. Double the security, Philip suggested. Kinikilabutan ako pag naiisip, na matagal nang nakaset ang plano niya, at wala tayong alam. Mahirap sakin paniwalaan na kinaibigan niya si Rina, para ilayo sayo. Mas lalo na tong matagal ka na pala niyang minamanmanan nang hindi mo man lang alam, sabi ni Kale. Are you sure na hindi mo siya nakilala noon man? Sa tagal niyang obses sa'yo, imposibleng hindi man lang siya nagparamdam sa'yo, o nag-attempt na lapitan ka, tanong ni Diego. No, I'm sure na hindi ko siya nakita noon. The girl like her, hindi ka taka-taka na hindi ko siya napansin.
She's not worthy of my attention. No, nakita mo na siguro. It's just that, na kay Amanda lang attention mo noon, and nung magka-chance na siya, dumating naman si Rina. I'm not surprised. Hindi siya papasa sa standard ko. Kayo na ang bahala dyan, Kale, sabi ko at umalis. I call my son. Nasa plaza daw siya ngayon with Vios. Hello Papa, nasa plaza pa kayo? Tanong ko, kailangan kong magpahinga, and I have a family, kung saan makakahinga ako ng maluwag. Yes po Papa with Papa Vios. Tumahimik ako. Vios is always in the way. I hope, matapos ko na tong gulo, at mabawi ko sila kay Vios. I am sick na nakikihati ako sa oras ng mag-ina kay Vios. Hindi naman sila. Papa, stop it. It's nothing, rinig ko sa kabilang linya. It's my son voice na tumatawa. Nang maisip na nag-enjoy siya kasama si Vios, nagseselos ako. Sino nga kasing friend ka? Bakit hindi mo sasabihin kay Papa? Sabi ni Vios. What are they talking about? It's a friend nga Papa. The way my son interact with Vios, mahahalata na comfortable ito dito. Unlike me, kahit okay na kami, alam ko paring may gap samin. Nailang siya sakin. Girl no. Sige susumbong kita kay mama mo. Papa, you're so madaya. Sabihin mo na kasi kay Papa. Dali bulong lang naman. Mas binilisan ko ang pagpapatakbo ko papunta sa kanila. I can't stand it anymore. Right, I'm really jealous. Dumating na si Silver sa plaza, but si Hivo at Vios na lang ang naabutan niya. Sumama si Stephanie kasama ang mga lolo niya. Papa, you're here? Tuwang-tuwa na sabi ni Hivo. Ngumiti si Silver sa anak, at sinama ng tingin si Vios. Vios on the other side felt the same to Silver. Papa, this is my Papa Vios. Papa, this is my Papa, pagpapakilala ni Hivo sa dalawang lalaki. Nakamot niya ang batok niya, nang ma-realize ang sinabi niya. Nice to meet you, pakikisabay ni Silver, kahit na matagal na niyang kilala itong si Vios. Senior niya ito sa dati niyang pinasukang paaralan. They are friends but not that close. Pero sa sitwasyon ngayon, malabong maging kaibigan sila. Dahil tingin ni Silver dito, karibal niya sa buhay ng mag-ina niya, sa buhay ng anak niya. Nice to meet you too, pagsakay din ni Vios Dado. Their fatherhood kicking in, at isa lang ang nasa isip nilang dalawa, ang pagalingan sa pagiging ama kay Hivo.